So, yan guys. Itong recipe naman na gagawin natin is chicken pastil. Meron din namang recipe na chicken pastel, pero ito yung pastil. Nakalimutan ko saan bang to galing, yung recipe na yan. Pero ako ito yung way ng paggawa ko. Nagpakulo ako ng chicken, tapos shredded ko siya. Ngayon, imamarinate ko siya ng konting dark soy sauce para mas may kulay. Oyster sauce, soy sauce, at saka vinegar. So, mamarinate ko siya overnight. At saka black pepper. Tapos, bukas ko pa ito lulutuin. Pero, mas masarap kasi nakababad siya ng overnight. Pangbaon nila to eh. So, iano ko to. Pagka lagay mo sa pan, hayaan mo lang siyang madry. Tsaka mo lagay yung garlic, onion. Tapos, while natutuyo siya, dagdagan mo na ng olive oil or any oil na ginagamit nyo. Tsaka nyo i-add yung garlic at saka onion. Tapos, gisa ka lang ng gisa, pero kailangan sa non-stick para hindi naninikit yung mga karne. Tapos, nilalagyan ko rin siya ng chili garlic. So, ngayon, mamarinate ko lang siya. Bukas ko siya lulutuin. Pakita ko sa inyo paano ko siya ginagawa. So, yan, nilagyan ko na siya ng dark soy sauce. Konting toyo, konting oyster sauce, at saka suka, paminta. Ayan. Mas gusto ko siya na ganyan, dark. Kaya ang ginagawa ko, instead na naglalagay ako ng nilalagyan ko siya ng dark soy sauce para mas makulay. Pero hindi siya ganun kaalat. Tapos yung suka pala nito guys, wag sobrang dami. Wag naman yung parang tipong adobo na naasim. Kailangan yung acid niya is enough lang para magkaroon siya ng konting acidity. Alat, anghang, yun ang mangyayari sa lasa nito. So like yung ginagawa ko, tansya-tansya lang. Tapos mas maganda siya ganyan, overnight mo siyang nabababad. Para kagat na kagat yung lasa sa manok. Morning guys. So ito na yung yung minarinate ko kagabi na chicken pastil. So, pinainit ko na tong pan. Hindi ko muna siya lalagyan ng oil. Irerekta ko na tong ilagay. Medyo hinaan ko pala po. Medyo napalakas. Pero, halos medium lang yung heat niya. Tapos, hanggang sa almost dry na yan. At saka ko siya i-add ng olive oil. Tapos yan, maririnig nyo naman kapag kayong nagsisizzle na yung at natutuyo na ng konti. Halu-haluin nyo lang. Tapos yung iba pala, instead na dark soy sauce ang ginagawang pampakulay, ang ginagawa ng iba yung atswete. Pero ako hindi ako nag-aatswete. Dark soy sauce lang. Kasi kagabi pala nalimutan ko sabihin na naglalagay din ako ng liquid seasoning. Asan? Medyo tuyo na yung yung laman. Ginigilid ko lang muna ng konti yan. So, mag-a-add na ako ng olive oil. Tapos garlic. Tapos i-add na rin yung onion.
Tapos medyo nagisa na yung pinakabawang tsaka yung sibuyas. Tsaka ko na siya ihahalo ulit. Yung iba maraming maglagay ng mantika kaya parang na halos na piprito yung ano, yung pinakakarne, pero ako ganyan lang siya. Kasi pwede ko na rin i-add yung ano dyan, yung chili garlic. Chili garlic. Depende na lang sa anghang. So adjust na lang talaga kayo. Ito medyo spicy itong nabili ko na to eh. Pero pag yung ginagawa ko, yun, okay na kasi hindi ganun ka-acid. Anghang. Dahil nakalimutan ko nga kagabi, hindi ko pala nalagyan ng liquid seasoning. Kaya hindi ko rin nasabi. Ano na ng konti. So, ayan guys. Tikman ko na lang to tapos kung okay na, pwede na yun. Sakto na. Sakto na yung alat at anghang. Ayan, ganyan lang kadali. Yung gabi pala, pwede mo na siyang i-ready. Tapos luto na lang sa umaga. O kahit sa gabi. Basta kung nagmamadali ka, nakalagay lang sa rep, marinate na lang ng rep. Madali ang ulam. Isa ka na lang ng gulay on the side. Ayan guys. Chicken pastil. So yan guys. Ano yung baon ng Magdaddy? Ito kay Jonas. Ito kay Habi. Pero kay Habi, yung rice niya, konti lang. Ayan. 1 cup rice lang siya. At si Jonas medyo mas marami lang ng konti pero halos the same. Ayan, baon lang na saging. Tapos meron siyang skyflake sa bag. Basta yung fruits niya either apple, grapes, orange, tsaka peras. Pero most of the time apple, peras talaga. Tapos yan, banana kasi sayang kung hindi niya babaonin. Yan, ito syempre yung bottle water niya. Good afternoon guys. Ayan. It's Tuesday. Medyo magandang weather ngayon. Sunny. Sunny tayo. Ayan. Nandito tayo ngayon sa harap ng Hong Kong International. Ayan. Nabili tayo ng mga pinabibili ni Commander. Ay, mangga. Na-miss namin to kasi tagal din ng winter eh. Walang ganito eh. Tingin tayo ng mga hinog. Amoy mo yung dulo. Ito. Pinabibili niya rin to yung bean sprout. Yan. Kailangan din natin. Masarap yan. Sa yan. Nakauwi na tayo. Andito si Jermaine. Ito yung natin nilagay ko sa box. May mga ano kasi din eh, parang Costco rin, recyclable siya. So, meron tayong mango. Yan. Tapos itong toge. Sarap yung toge na ito eh. Wala pa. Tapos, kondensada. Angel. Mahal nung ano eh, nung isang brand eh. Kaya yan binili ko, $149. Tapos ito, $3 something. Dalawa. Tapos ano tayo na ito, paborito ko ito nung nasa Korea ako nun eh. Crunchy rice roll. Pero mas malaki pa dyan yung mga nabibili namin. Ito paborito ni Jermaine.
Binili ko si Jermaine. Tapos, ito. Dalawa nito. Tsaka, hipo na talok. Ito pa ba? Yun lang. Yun lang ang ating napamili. Saglit na saglit lang. Yan o, magandang gabi guys. Ayan. Dinner, late na yung dinner namin. Nag-pick up kasi kami ng ng Calax para patungan ng mga Dettol para sa laruan. Kaya luto, mabilisan, beef brisket sandwich at saka fries. Fries na may parmesan. Ito ang hindi burger patty, kumbaga brisket talaga. Beef brisket. Ito natin. And with nilagyan ko ng barbecue sauce at saka sauteed onion. Sulit. Hindi pa eh. Price pa lang kinakain eh. Kain na tayo. Ayun o. Sob na. Nakakain na. Ayan. Okay ba yung mga napamalengke ko sa'yo? Na-check mo na? Naman. Okay. Bagay, konti lang naman yung toge, mangga. Yung mangga wala sa listahan yan eh. Talaga rin yung lumpia wrapper. Lumpia wrapper, tsaka yung mga iba, toge. Pahabol na yan. Toge. Ay, di ba? Toge. Yung plano ko kasi magawa ng pho. So, masarap kasi may toge. Pag naluto ko dami naman nun. Kaso nalalantayan pag tagal. Dapat pala eh. Plano ko magawa ng pho. Tapos gagawa ako. Saan ang punta mo? Ang lamig Malapit na magsaray na. Bibili ng gatas. Miss lang mag-gatas ng anak namin. Kaya lang mong baby. Bili siyang gatas. Mag-iingat sa Ito yung card Ito yung debit Yeah. Style. May gustong bilhin to eh. Bibili ng gatas, bibili. Mabili ka ng tinapay. 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 Ito yung baby namin eh. Gusto ng... Baby namin to eh. Gusto ng gatas. Bibili. Naubusan kasi ng gatas. Actually, bukas kasi is grocery day na. Yan. Yeah, yun. Bilis mo na siya. So, ayun na nga. Nakapamili. Bali yung pinamili ko, yung sa order mo lang yun, di ba? Kaya ako konti. Pero bukas mamimili sila ng totoong dito sa bahay. Depende hindi ko sure. Kasi parang tinatamad ako dahil nga magpa-file ng tax, may PCO. Pagod. Ang daming gagawin. Minsan nakakapagod din. Totoo lang nakakapagod din talaga minsan mag-grocery kasi dahil nga pa nag-grocery ako, iniikot ko talaga lahat eh. Kaya inaabot ako ng siyam-siyam sa pamimili. Namiss mo ako sumama. Sabi ko wala ka ulit pasok. Sabi ko sa mama ko. Sa Sabado gusto mo? Hindi, pasok siya eh. Hindi, gusto ko kasi pag Saturday, wala nang gagawin para chill-chill na lang, di ba? Usually, ginagawa ko talaga, naglalaban na, advance, labalin, kung anong pwede linisin, imisin para Saturday. Maglinis man kami, yung imis-imis na lang. Hindi na yung totally talagang marami. Para chill, medyo chill na lang. Iinit na Gaganda na ang panahon. Sana dire-diretso na. Spring na. Spring na guys. Ayan. Ayun, umiinit na yung panahon, tsaka umiinit na rin yung ulo ng mga tao. Kagaya nung katrabaho ko na naman. 2 araw na kami. Mas mainit sa inyo mainit kasi, parang summer lagi dun dahil nga doon sa mga oven May oven kasi sila, binibake nila yung mga tubo na napipinturahan. Kaya iba yung init. Malagi mainit yung ulo nun Hindi ko alam kung bakit pero nag-start yun nung binigyan ako ng bagong, nasira yung mask. Yung rubber ng mask. Tapos, imbis na palitan nila yung rubber, binigay na sa akin bago na full face. Sabi ko, ayos ilang taon na rin yun, parang 2 years na rin yung mask na yun Siya naman, binigyan siya nung after niya bumalik dahil nga, di ba, na aksidente siya. 4 months siya nagbakasyon. Tapos, bumalik siya, binigyan siya. Sabay sila ni James na nabigyan. So, meron sila. Inaano niya. Sabi niya, bakit ikaw? Binigyan ko bago. Dapat ako rin. Panahon na para palitan to.
Tapos hinihilan niya lagi yun. Tinutodo niya para masira. Hindi niya alam, may una binigyan ako ng goma na reserva. Hindi nag-work. So, bago pa yun. Napigtas niya yung goma. Ginawa, binigay, sabi ni James, nasa pa ba yung goma? Ako, hindi ko naman ginamit dahil binigyan niya akong bago Binigay ko na sa kanya yung goma. Nabad trip lalo, sabi niya, pag ikaw, binibigyan ka bago, tapos pag ako, goma tagal lang. naman kasi 2 years na, di ba? Sila bago nga yun sa kanila sa akin nga Ikaw nga nabinigyan sila, di ka naman nainggit Hindi, tsaka kumbaga, kung kailangan na talaga palitan. Oo. Pero kung hindi. Yung kumbaga, tsagay mo yung ginagamit mo. Ako nga, mas gusto ko nga yung luma na ginagamit ko kaysa sa bago Dahil yung fitting bago may order sa akin na may di-deliver na 6 na pipe. Pipick upin ng 10 AM kanina. So wala siya, wala si James, kaming 3 lang nila Bo, tsaka yung si Rob. Siyempre, pagdating ko, i-inspecting ko muna yon bago i-deliver yon. I-inspect mo lahat, checkin mo yung kung may mga damage ba o bago isakay sa truck. Di ginawa ko yun, meron kaming pan-check ng kapal ng pintura, yung mill gauge, para malaman namin kung okay ba o manipis ba yon. So, kinuha ko. Hinahanap ko. Una, nakita ko ngayon sa labas. Kinuha ko ngayon, tapos pinapalitan yung dulo. Tapos may sumisigaw. May sumisigaw doon malayo dahil nandun sa booth. Parang narinig ko na, bakit ginawa mo yan? Sabi ko, sino kaya kausap nun? Ako tuloy pa rin ako sa trabaho dahil nagmamadali na kami. Dahil nga kailangan ayusin ni Bo lahat nun i-check namin Di tine-check ko ng gano'n. Tapos maya lumapit sa akin. Sabi niya, what the F you're doing? Sabi niya sa akin. Sabi ko, what the F din ang ano problema mo? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi niya, kailangan ko yung iniwan ko nga doon sa labas yan para makapick up ng ambience, ng temperature, ng kung ano-ano. Sabi ko, sino magsasabi sa akin? Na umaga pa lang, kararating pa lang natin. Ang nasa order list ko, ayusin kagad tong 6 na pipe na to para ma-deliver ng 10 AM. Kaya sabi niya sa akin, kailangan, ako yung dito, ganyan. Wala naman deadline yung ginagawa. Wala naman yung deadline yung ginagawa niya. Siya. Tapos sabi ko, teka muna, sabi ko gano'n, sino ba susundin ko? Ikaw? Lahat naman tayo dito. Wala naman tayong position dito. Wala naman tayong rango dito. Sabi, may utos yung supervisor mo sa'yo. Sabi ko, susundin kita. O si James, o si Dave. Sabi ko gano'n, yung production manager. Ikaw ba susundin ko? Sabi ko, wala tayong position dito pare-pareho. Tauhan lang tayo dito. So, gagawin ko, yung pinagagawa sa akin. Yun, umalis siya. Pero pasigaw na yung yung tono niya Kaya tumataas na rin yung tono ko. Hindi naman kasi ako magpapabuli sa kanya. Siya rin yung nakaraan na nagbalibag ng something, yan? Yung muntik nang tumama sa akin. Kaya sabi ko kanina tumawag siya sa work ako Bad trip siya. Sabi ko pag ganyan, much better. Kausapin mo na yung sabihan mo yung besor para ayusin niya. Kasi ako mahirap sa trabaho yung magkatrabaho kayo tapos di kayo magkaayos. Hindi, kasi kung gano'n ang ugali niya, kaya ko rin maging gano'n sa kanya. Tsaka hindi niya pa... Patas lang naman, di ba? Hindi niya pa alam kung ano yung hirap na pinagdaanan ko sa Korea nun. Iba-ibang lahi yung mga kasama ko, iba-ibang. Lahat mga haragan talaga. Mga ganun yung mga pag-uugali. Gusto niya kasi laging siyang priority, ganyan siya yung masusunod. Siya kasi yung parang main pintor nila Main pintor, pero... So, parang pili niya, pag wala yung bisor, kailangan siya masunod. Kaso, syempre, may list sila kung ano yung order na kailangan nilang tapusin. Sabi ko, alam mo ba yung sinabi sa akin? Kailangan ba malaman mo yung sinabi ni Dave tsaka ni James? Para, Sabi ko, ano ba position mo rito? Ano ba yung position ko? Pare-pareho lang naman tayo dito, Sabi ko, let me remind you na pare-pareho lang tayo ako dito na ganun. So, yun. Kasi ko kausapin na niya. Kasi, panahon na rin naman, lagi ka nalang ginaganon, di ba? Parang, di na tama. Hindi, kasi parang naiinggit siya na hindi mo malaman, ganyan. Lalo pag kinakausap siya kinakausap daw siya ng
Bisor kayo na production manager, parang, bakit, dapat kasali ko dyan, parang gano'n. Lagi siyang, gusto niya, kasali siya lagi doon sa mga, hindi naman siya, knowledgeable doon sa mga order listing doon sa computer, tapos yung pag-open ng mga kung ano-ano, mga app doon. Sabi ko sa kanya, gusto mo, ikaw na yung nag-take naman siya nung schooling, siya nga yung nag-take di ba? Tapos bumagsak siya, tapos ayaw na niya retake, di ba? Ayaw niya retake, nagbayad siya. Kaya nga nung inaalok ako, ang nangyari, parang pag di ka pumasa, babayaran mo yung schooling. Sabi ko, hindi na ako mag-schooling. Sabi ko, okay naman na ako Dadagdag lang yun sa trabaho ko Hindi ka naman mag-jump up ng ibang position, di ba? Oo. Yung pare position. Dahil nakaposisyon na yung mga bisor doon. Hindi naman ako magiging bisor. Parang popwesto ka lang para makapagbakasyon yung bisor. Which is nagagawa rin naman yan. Kasi ginagawa ko rin naman. Naka-cover mo rin naman. Kaya lang, wala kang kumbaga, pangalan niya. Kaya mong gawin. Hindi, yung pirma pa rin nila. Ako lang yung gumagawa. Ganun talaga. May mga taong hindi maiiwasan sa trabaho. Meron talagang nagkakaingitan na hindi mo malaman. Pero ako, sabi ko nga, gagawin ko lang yung trabaho ko. Kung ano yung trabaho ko, yun. Pero mas maganda nga yung maging, kumbaga, magkaroon ng maayos yung pagsasama sa trabaho. Kaya lang, minsan nga, yun nga, hindi mo naman lahat pwede sabihin na kailangan ganito, kailangan ganyan. Hindi naman tayo nasa perfect na mundo Kaya lang, siyempre, medyo konting lang. Kung meron kang bad days na hindi mo feel, wag mo na lang na magwawala ka gagawin ginagawa ng kasama mo. Kasi siyempre, nagwawala talaga, binabalibag yung mga timba. Diba? Lumabas after. Lumabas siya. Nagsisigaw daw. Sabi ko nga kay Bo, naging kulay dilaw ba yung buhok? Sabi ko, pag naging kulay dilaw yung buhok, matatakot na ako sa kanya kasi super science siya hindi naman. Sabi ko nga, ingat-ingat ka na, Dex. Baka mamaya, sabutayin ka niya sa trabaho. Siyempre, alam niyo naman yung ng trabaho nila. Ang daming pwedeng mangyaring aksidente. Sabi ko, ingat-ingat. May nangyari na sa amin dati yan, ganyan. Nayayabangan siya sa kasama namin Pilipino. Yung nakasama natin ng Christmas party, si, ano pangalan? Nagpaturo pa sa akin mag-blast. Nakalimutan ko na yung pangalan. Errol. Si Errol. Inano siya. Nagke-crane yung puti na yan. Dinunggol siya doon sa buti naka-helmet siya. Tanggal yung helmet niya. Hindi. Chinek nila yung camera. Ganun nga yung ginawa. Ginanon. Pinitik. Nasa dulo. Ang haba nun. Hindi mo mapapansin nga naman. Mamaya sabihin nun, hinangin hindi ko alam Pero kung hindi siya naka-helmet nun, putok ang ulo nun. Kaya nakakatakot din minsan Hindi mo alam yung mga... Hindi, talaga yun. Hindi talaga ako tumatabi dun. Pag nagke-crane siya, delikado talagang umandil yun. Talagang kahit ano yan, bibit-bitin niya yan. Kahit na paling yung sling niyan, kahit ako, kahit mabagal yung safety. Pagka yun, kailangan na-discuss sa safety meeting yun. Mahirap na. Kaya nga sabi ko, isang balibag na lang at pag ako tinamaan talaga, tama na lang din ginawa mo na akin na kakausapin mo yung kausapin mo yung bisor. Kasi, kailangan yung mga ganyan di pwedeng papalampasin kasi di mo alam ano pwede mangyari, di ba? Tsaka parang parang kumbaga sa barangay blatter, alam nila tsaka kumbaga documented. Alam nila yung naiinis sa'yo yan. So kung ano man yung mangyayari, syempre, pwede nilang backtrack yun. Tsaka baka matawan siya na, ayos ayusin ko, hindi pwede to. Lalo sa panahon yun, hirap mawala ng trabaho. Problema na naman. Kaya lang, hindi mo naman mapipili yung mga katrabaho mo, di ba? Pakisamahan mo man na mabuti na hindi, mayroon pa rin silang makikita sa'yo na hindi nila gusto or kaiingitan ka, ganun. Hindi mo malaman kung anong trip niya Tumatanda na kasi magana yung pagbalik ni James. Alam mo, magkakaharap-harap kayo niyan. Tama, panahon na rin naman na. Kailangan. At least lahat. Baka nga patawag pa si Dave niyan. Baka kaharap. Para maayos. Ayoko lang din magsalita talaga ng mga violation na ginagawa niya. Ayaw niya pero sabi ko nga, huwag mo nang palampasin kasi delikado Hindi, delikado talaga kasi sa amin may 50 meters away do sa site namin. Doon ka pa lang pwede manigarilyo. Siya naninigarilyo doon sa mismong pintuan naalala mo yung reklamo mo isa rin, yung naman, sa blasting.
Alin? Diba, nalaglag ka nun sa hagdanan. Oo. Nagbabla siya at tinabig yung ano niya ng bahagya. Hinila yung Parang hinila ng bahagya. Nainggit naman yun sa overtime. Kasi siya ang nabibigyan ng overtime. Binibigyan ako ng overtime lagi nung bisor namin, si Jamie naman, ano. Kasi nga itong si Melvin, pinapatagal niya yung trabaho. Minsan rush, merong... Kailangan rush. Pag rush, ako yung tinatawag. Kasi nga, alam nila, mapapadali so, nasanay sila na gano'n. Pag may overtime, lagi ako. Nainis Buti na nga lang, isang step lang yun kasi delikado dahil yung laki ng tubo na ano nyo, di ba? Tsaka pwede ko rin siya tamaan nun, yung host nun. Kaya before may mangyari pang ganun uli, might as well, i-report na niya. Pinagharap-harap kami nun Tsaka inimbestigahan. HR kayo na, di ba? Inimbestigahan, pati sa safety. The after na, naging maayos naman. Kasi may warning na siya Isa na lang, yari na siya. Ay, no. Yun naman guys, na-share lang naman namin sa inyo ang mga kaganapan sa aming buhay, sa trabaho. Hindi naman, hindi naman, bihira. Kumbaga, pangkaraniwan na sa natin sa linya ng trabaho. Lalo na sa akin. Puro lalaki sila. Siyempre parang barakuhan dun Sinong malakas ganun, yung mga... Normal yun. Sa ganong klase ng trabaho, normal yun. Pero ganun pa man, kailangan mahaba yung pasensya mo Kasi mapapaaway ka talaga Sayang ang trabaho. Kaya lagi sinasabi sa kanya ikaw na magano. Sayang ang trabaho, sayang yung pagkakataon, di ba? Tiyaga-tiyagain na lang. Gawit daanin sa legal na paraan. Para maayos, di ba? Maayos. Kasi hirap na may kagalit na ganun. Hanggat maaga, di ba? Magawa ng paraan. Importante yun sa trabaho, mayroon kayong harmony. Ay, naka. Yun na naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo rin yung recipe. Chicken pastil. Yung mga nandito sa Calgary, yung mga nagkikrave sa mangga. Tamis no? Tikman nyo yun. Sa Hong Kong. Kaya magaling kang pumili ng magaling siya mag-ahami ng mangga Talagang matamis pagka nakabili siya. Pag ako maasim na bibili ko. Parang manggalan din to Niloloko mo. Ay, nako. Salamat, guys. Para alam mo matamis. Kailangan ganun. Hindi, di ba? Mangga, gaganan mo yung mangga. Para sinabi mo ako mangga yung likuran ng mangga, tsaka makakita mo yung pinakadugtungan ng right na siya. Hindi, yung dugtungan yung dulo. Yung pinagkabitan ng sanga. Pag brown yun. Kasi minsan, makita mo, medyo green pa rin yun Ibig sabihin, pinitas na agad yun, hilaw pa. Yan. Meron siyang tips sa pagpili ng mangga. Nakakaakit kaya kami ng mangga nung dati. Mga bata kami, alam namin yung mangga. Madrugas ka ng mangga no? Tsaka may puno kami mangga, di ba? Tsaka hindi. Alam niyo sa Bulacan, ang daming mga manggahan. Kami parehong laking Bulacan. So, paano guys? Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.